Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang niyo pong lingkod. So today is October 22, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Trinoma Mall, Mindanao Avenue po yan, sa may Bagong Pag-asa Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may SM City, Valenzuela, sa may MacArthur Highway, Karuhatan, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sa sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, manyan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Sumusunod sila sa mga kautusan ng hensya patungkol sa mga proyekto. Kasi kung legit ka, you don't also want to be affected by this one na hindi ka naman kasali dito. So, for the legit, we want them to follow now these new rules to make sure that they don't abuse also the license, no? And then for them to move forward. Sa ngayon, naghihintay pa umano ng ilang rekomendasyon ng DTI mula sa ginagawang investigasyon ng ICI, pati na rin sa DPWH kung ano pang reforma ang dapat nilang ipatupad sa pagkuha ng lisensya ng mga kumpanya. Check ngayon ay inaabangan natin yung opisyal na pahayag ng Independent Commission for Infrastructure kung bakit nga ba nagbago yung isip nila patungkol dito sa pagda-livestream ng kanilang mga pagdinig. Kasi nung nakaraan nga na kino-cover natin itong ICI, talaga namang mahigpit sila pagdating doon sa pagkuha ng camera o pag sa mga media, pagdating sa mga pagdinig nila. Tanging mga litrato na lang, pati mga counting video ang ibinibigay nila sa mga miyembro ng media at hindi talaga totally kami nakakapasok doon sa mismong pagdinig. Kaya titingnan natin kung ano nga ba yung dahilan nila at aalamin natin yan, Jack. Yun nga, yung tatanong pa lang dapat bakit nagbago yung pero yan, nasagot mo na. Pero yun na nga lang, siguro mamaya, pag natanong mo, patanong na rin siguro JM, no? Or baka may sagot ka na dito. Kumbaga yun nga, buo ba ila-livestream yan? Or may mga, kasi may mga nagsasuggest JM nababasahin lang yung affidavit ng live sa publiko para mapasa kung ano yung affidavit na isasubmit. Or yun nga, or buong proceedings ba ila-livestream or may executive session? Tama ba, JM? Sa ngayon, naalamin natin kung ano nga ba yung magiging proseso ng live streaming na gagawin nila dito sa tanggapan ng ICI at base naman dun sa obserbasyon natin dito sa lugar, 2 oras kada individual o ahensya yung nangyayaring pagdinig at nangyayari nga dyan, nagbabasa ng affidavit yung mga resource person na pumupunta dito at nagkakaroon din ng ilang mga tanungan. Yun yung aalamin natin, Jack, kung sakali bang lahat yun ila-live stream nila, pati yung pagtatanong, pati yung klase nung pag-uusisa nila doon sa mga resource person na pinapapunta nila dito. At ngayon nga, doon sa base nga doon sa observation natin, 2 hours to 3 hours talaga nagtatagal itong mga pagdinig bawat resource person. Okay, sige. Tsaka maganda rin siya matanong kung anong social media page nila ilalabas ito na live. Maraming salamat, JM Pineda, live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig. Sumiklab ang sunog sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City kanina. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection National Capital Region, nagsimula ang apoy sa DPWH Research and Standards Building sa Nia Road sa Barangay Pinyahan. Itinaas ang first alarm tapong alas 12:50 ng hapon at umabot pa sa third alarm pagsapit ng 12:56 p.m. Pasado 1:00 ng hapon nang ideklarang fire out ito. Kinumpirma naman ng DPWH daw walang nasunog na dokumento kaugnay sa investigasyon sa anomalya sa flood control. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III ang pagbabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Panfilo Lacson. Yan ang umaarangkadang balita ni Zandro Ochoa.
Nagbigay ng commitment. Ito ang kumpirmasyon ni Senate President Tito Soto nang tanungin kung sure na ba talagang babalik si Senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Muli inamin ni Soto na pangunahing dahilan ng pagbibitiw ni Lacson sa komite ay dahil sa pagkadismaya matapos siyang batikusin ng kapwa senador sa mayorya na tumututol sa kanyang pagsasagawa ng pagdinig sa komite. Gayon din ang ilan na tila hindi masaya sa kung paano niya idinaraos ang mga pagdinig. Para kay Soto, hindi na rin siya natatakot sa umuugong na bantang papalitan siya bilang Pangulo ng Senado kung ibabalik si Lacson bilang pinuno ng komite. Ako matagal ng takot, kaya hindi na ako pinagod ng takot. Pinabulaanan din ni Soto ang intriga na may udyok ang Malacanang sa pagiging Senate President niya matapos makita siyang kausap si PBBM sa isang lamay bago nasulot ang Panguluhan sa Senado. Ang tanging napag-usapan anya nila ng Pangulo ang issue ng Ghost Flood Control Projects. Ako si Sandro Ochona ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Umaasa ang Office of the Ombudsman na magiging standard practice na ang Bicameral Conference Committee ang live streaming ng budget proceedings. Sabi ni Ombudsman Boying Remulla na suportado niya ang Bicameral Conference Committee 2026 National Budget na live streaming. Naniniwala si Remulla na makakatulong ito sa transparency at matitiyak ang accountability. Dinala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga irresponsableng nagmimina na wala silang puwang sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, dapat igalang ng mga mining investors ang ating mga batas. Yan ang umarangkatang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Papayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga minahan sa Pilipinas basta't re-respetuhin at susundin ang batas na nagpoprotekta sa kalikasan. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga mining companies mula sa iba't ibang bansa, inimok niya ang mga industry leaders na gawing reliable source ang Pilipinas ng mineral para sa clean energy, palawakin ang regional industrialization, pagbubukas ng mga maraming oportunidad ng trabaho at panghihikayat ng maraming negosyo na mamuhunan sa bansa nang hindi nakakasira ng kalikasan. To fully attain the aspirations of this sector, we must continue to attract investors who share our values. Those who respect our laws, those who respect our people, and those that respect our environment. Iniit ng Pangulo upang marami pang Pilipino ang matutulungang umangat ang buhay. Kailangang simulan sa pangangalaga ng likas na yaman. Para may sakatuparan nito, mahigpit na ipinapatupad ng pamahalaan ang mga batas laban sa pagmamalabis sa kalikasan. Batas sa tamang pagbabayad ng buwis para mapanatili ang tiwala ng publiko at ang regular na pagsasagawa ng assessment sa pangangalaga ng mga likas na yaman. Kaya walang lugar sa bansa ang irresponsable at abusadong pagmimina, giit ng Presidente. Responsible mining has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining to build communities, not burden them. Titiyakin ani ng Pangulo na lahat ng gigitain mula sa buwis ng mga kumpanya ng minahan ay mapupunta sa kapakanan ng mamamayan. Hindi rin siya magdadalawang isip na palayasin ang mga walang respeto sa batas ng pangangalaga ng kalikasan dahil sa pagmimina. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Bumalik sa sentro ng usapan ang Formally controversy matapos ibalik sa Office of the Ombudsman ang ilang kaso para sa masusing review. Sa gitna nito muling nagsalita si dating Senate Blue Ribbon Chair Richard Dick Gordon at sinabing fundamentally flawed o tila designed to fail umano ang mga kaso na unang isinampa. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Muling binuhay ng Ombudsman ang mga kasong kaugnay ng Formally Scandal, ang kontrobersyal na pandemic procurement deal kung saan bilyon-bilyong pisong kontrata ang napunta sa isang maliit na kumpanya.
Sa pinakahuling hakbang, inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na busisiin muli ang mga reklamong hindi pa naaaring sa Sandigan Bayan. Layunin nito ang ayusin ang mga kulang sa ebidensya at dokumento bago muling ituloy ang mga kaso. Isang hakbang na magbibigay daan sa posibleng refiling ng mas solidong reklamo. Pero ayon kay dating Senator Richard Gordon, may mas malalim na problema sa mga kasong ito. Water down. No? Dahil ang pinalabas nila ay parang ang alleged damage ng 1 million did not necessarily allege any damage to the government. Sinabi niya ay i-atras ko muna yung kaso para kapag it is fundamentally designed to fail. Tano? Ang tinutukoy ni Gordon ay ang desisyon ni Remulla na bawiin ang mga isinampang kaso dahil tingin ng ombudsman ay mahina at kulang ito at tila sinadyang hindi tumagal sa korte. Ayon kay Gordon, matagal nang nakatenda ang hustisya para sa mga sangkot sa kontrobersyal na pandemic procurement bill. Justice delayed is justice denied. But eventually, the long arm of the law will catch up after you. Sa ilalim ng bagong ombudsman, posibleng muling gamitin ang mga ebidensya mula sa Senate Blue Ribbon hearing. Kabilang na ang mga tinumpang testimonya ng mga saksi. Ayon sa dating senador, malaki ang papel ng mga institusyon kagaya ng Commission on Audit, Department of Justice at Ombudsman sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Ngunit noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinahina umuno ang mga ito sa pamamagitan na lang ng takot at impluensya ng kapangyarihan. Pagpapawalan ng Senado, pagpapawalan niya ang mga kanyang mga cabinet na mag-content doon. Yan, siguro yan, di ba? Oo. Lahat ng earmark na andyan, eh. Galit na galit sa ako, galit na galit sa akin. Batay sa mga ulat ng Sandigan Bayan, ilan sa mga kasong inhain ng ombudsman ay tinukoy na may fundamental flaws o kakulangan sa legal na batayan. Dahilan upang ito ay ibalik para sa revisyon. Ngunit ayon sa mga legal experts, ang hakbang na ito ay maaaring magbigay ng pagkakataon para palakasin pa ang mga kaso. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng muling pagsusuri ng ombudsman. Ako, si Mario Campos ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Samantala, inalis ng Philippine Army si Cavite 4th District Representative Nova, Araga at Zamboanga Peninsula. Mataas ang kumpiyansa sa AFP sa lahat ng antas ng lipunan, lalo na sa Class C, kung saan 70% ang nagtitiwala at 75% ang nasisiyahan. Ipinapakita nito ang malakas na suporta mula sa mga komunidad na nakikinabang sa mga peacekeeping, humanitarian at disaster response efforts ng AFP. May bagong milestone ang na-achieve ng multi-award winning actress at box office screener si Catherine Bernardo matapos pangalanan bilang susunod na wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong. Ito ang inanunsyo ng kumpanya sa kanilang social media account. Kwento ni Catherine, Agosto nang simulan ang measurement sa kanyang lifelike wax figure. Tinawag naman ito dream come true ng actress at sinabing excited na siya makita ito sa kanyang fans. Si Catherine ang ika-4 na Pilipino na nagkaroon ng wax figure dyan sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Makikita ng publiko ang wax figure ng box office queen sa 2026. Meron din. I think may parang alam ko lahat. O, diba? Marami na ako sa favorite. Congrats sa'yo, Catherine. At yan ang mga umaran sa agang balita ngayong araw. 64 days na lang. Na. Ako, si Ninia Corso. At ako naman, Jeff Batallones para hindi mahuli ka usapan, kapit lang hanggang susunod na. Aksata Bansa. Dapat na magsiling ko. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sunod na ganun po. Pabrika ng pamulok sa Norzagaray, Bulacan, sumabog, 2 patay.
Residential area sa Patrol Malabon na susunog, tutukan live. Usali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City, nasunog. Next week, mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, bubuksan na sa publiko, dagdag pamilang poder, formal ng hiniling ng ICI sa Senado. Barangay sa Kalumpit, Bulacan, 5 buwan ng babad sa baha. Flood control project sa lugar, kapilya at sheet pile pa lang ang nadatnan. Senate President Vito Soto, handa sakaling may banta ng kudeta sa kanyang liderato. Lamida na may QR code, kabaong na may AI, at iba pang makabagong paraan ng pag-alala sa mga yumaho. Alamin! Catherine Bernardo, magkakaroon na ng what figure? Really happy agent, my friend. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagsabog ng isang pagawaan ng paputok sa Bulacan. 2 patay, habang 5 sugatan sa nangyaring pagsabog sa Barangay Partida, North Sagaray, Bulacan ngayong Miyerkules. Ayon sa Bureau of Fire Protection, wala umanong permit para mag-operate ang naturang pagawaan. Live mula sa North Sagaray, Bulacan, Karen Guzman. Karen, paano nangyari yung pagsabog? Alvin, inaalam pa ng mga otoridad kung bakit nga nangyari yung pagsabog na narinig ng mga residente ito bandang alas 11 ng umaga kanina. Sa lakas na ng pagsabog ay hindi bababa sa 10 bahay ang apektuhan at maging yung kalapit na barangay sa barangay Pulong Dantok ay nadama rin ang pagyanig. Ito po, sumabog po. Wasak na wasak po yung bahay na pinagagawa ng paputok po. Magpapakarwash ng sana ni Jeffrey Lucas nang marinig niya ang malakas at sunod-sunod na pagsabog mula sa isang paggawa ng paputok sa Barangay Partida, North Sagaray, Bulacan itong Miyerkules ng umaga. Akala namin yung tumaan lang na truck sumabog yung gulong. Pero nung tatlong sabog po, ang taas po nung usok po. Sa video na sinadala naman ni Bayan Patroller Paolo Regalado, nakuna na kanilang CCTV ang lakas ng pagyanig hanggang sa kanilang bahay dulot ng pagsabog. Nabasag naman ang mga bintana at nasira ang kisame ng bahay ni Jocelyn Tolentino. May pagawaan ng paputok pero ang alam namin kasi ito lang nahihina lang ko ng paputok. Pero ngayon doon sa pagsabog ngayon parang ang dami-dami na daw malaking bintana rin ang inabot ng isang pinagagawang gusali na malapit sa paggawa ng paputok. Bagsak ang mga kisame at naggalat sa 3 palapag ng gusali ang mga basag na salamin ng bintana. Buwan, nakaalis na agad kami. Eh kung hindi ho, sasamahan sila ng salamin dito. Patay sa ulat, hindi bababa sa 10 bahay ang naapektuhan. 2 bangkay ang natagpuan ng Bureau of Fire Protection sa lugar ng pagsabog. Trabahador sa paggawa ng paputok ang isa. Habang natutulog ang umano sa guyan na malapit sa pagawaan ng isang 15 anyos sa Binatilyo. Mataan po sa amin po. Kasi patay po po kami dito. Patay pa ulit mo sa lawa. Di malina na paulat na sugatan. Agad sila dinala sa patagutan. Bakit sa inisyal na investigasyon ng PSP, walang kaukulang permit para mag-operate na naturang pagawaan. Wala pong structure na solid. Yung mga sa nakikita nyo po parang tinayo lang po na parang mga shanking na pagkagawa. Kaya ang pagsabog po sa mga ganito is napakadelikado po talaga. Inumpisa na rin ang PSP ang mga paputok sa ibang bahay na malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Posible maharap sa mga reklamong multiple homicide, multiple injuries at damage to properties ang may-ari ng pagawaan.
Sa ngayon, Alvin, ay hindi pa natukoy ng DSP kung sino nga ba yung may-ari ng nasabing pagawaan ng paputok. Samantala, nakakontrol pa rin itong bahagi ng lugar dahil sa panganib na baka may sumabog-ulit. Alvin. Karen, hindi ba alam ng barangay? Siyempre nakikita naman ng barangay at may mga parokyano sigurado tayo na ng mga paputok na galing din sa barangay. Hindi ba nakita ng pilit ni chairman na mayroong pagawaan ng paputok sa kanyang barangay? Alvin, ayon doon sa mga residente na nakausap natin kanina, alam naman nila na meron ng pagawaan ng paputok. Yun nga lamang ay hindi nila ito inire-report bilang pakikisama. Dahil ayon nga sa kanila, maliit lamang at hindi naman malalakas sa paputok yung kanilang ginagawa dito. Yun nga lamang kanina, nagulat sila na biglang lahat, na biglang malakas yung pagganig. Hinala nila ay hindi lamang ito yung simple paputok na tinitest nila kaninang umaga. Alvin? Ba't hindi masagot kung sino may-ari? Wala bang nagtitinda? Kung may mga bumibili, may nagtitinda din doon. Hindi nila kilala kung sino may-ari nung tindahan. Noong tinanong natin kanina yan sa BFC, ayon sa kanila ay yung mga biktima lamang daw yung makakasagot. Samantalang sila ay nasa hospital pa. Pero may mga nakuha din tayong information ayon kanina na binablog pa. Isang vlogger daw yung may-ari itong naturang pagawaan. Pero yan ay i-verify pa rin ng mga police. Alvin. Ay, nako. Maraming salamat. Good spot. Nakulong ay 3 palapag. Wala, di umalis yung bus. Di umalis yung bus ay may sunog, may bombero. Tiniyak naman ng DPWH na walang dokumentong may kinalaman sa flood control controversy. Ang natupok na apoy nagpapadoon ang bumalot sa ikatlong palapag ng isa sa mga gusali ng Department of Public Works and Highways sa Liarong, Quezon City kaninang tanghali. Ayon sa DFC, ang ikatlong palapag ay mga opisina ng mga personel o empleyado sa DPWH Bureau of Research and Standards Office. Sumakali ng higit isang oras ng sunog at kinailangan ng basagin ang ilan sa mga bintana sa loob para mabilis itong maakula. Ang Quezon City Fire District po nagpalabas po agad ng walong cartons po. Actually po, 56 cartons po ang total po na nandito. In less than an hour po, napatay po agad natin yung po rito. Hindi po namin ma-pinpoint sa yung office po, pero sa third floor po. Lumabas sa paunang investigasyon ng DFC na pawang mga documents, computers, files, office tables at iba pang office equipment ang natuto. Trabaho ng Bureau of Research and Standards ang pagsuli, magsalisip, usawa ng polisiya at magsagawa ng mga pilot testing ng iba't ibang materyales na pwede gamitin para sa iba't ibang proyekto ng DPWH. Ang mga nasira kong dokumento ay mga report sa mga validation ng materials yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research. Wala po kaming dokumento dito na tungkol doon sa mga projects na under investigation. Dahil po, ang testing of material ng mga proyekto ng district engineering offices and regional offices ay sila ang nagpakontak dahil they are capable to do that. Want to express your honor. Kapag dinigit sa Committee on Justice kanina, pinumpirma na isang opisyal ng kagawaran sa opisina ng DPWH Region 4B ang natuto. This is actually regional office for the DPWH. Yes, Your Honor. Noro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like cemento, mga bakal. Ito po tinitest. So, we are using already. Pero ito po yung testing site. Yung mga dokumento ng regional office of DPWH Region 4B is housed in that office. But most of it naman po nasa database na ng central. Pero paglilinaw ni Vergara, ang katabing opisina ng DPWH Region 4B ang natutok ng apoy. Sinabi ni Vergara na nanggaling ang apoy sa isa sa mga cubicle ng kanilang empleyado sa Materials Testing Division. Yung sa third floor, kung saan nagsimula yung apoy,
ay bakante, umaakon ng training yung tao sa fourth floor. Opo, kaya po nung nakita, medyo may apoy na. Doon nga po sa isang cubicle na walang tao po, na may personal, may computer, doon po nagsimula. As per record now, the verdict is SSCP consent for control budget. But I still the meeting with the COA, and I told him that he has to secure all the records of the COA because as a investigative report with the Ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office. Ayon sa DPWH, may sariling team na ito na mag-iimbestiga sa insidente para masuri na maayos ang pinsala ng tulog at para maiwasan na maulit pa ito. Laida Aquino, CBN News. Sa sunog, kasalukuyan naman pong inaamula ang sunog sa barangay Langdon, Malabon City. Itinaas ng Task Force Alpha bago maglasain ngayong gabi kung saan mahigit 20 truck ng bumbero ang kailangan sa sunog at sabayanan po ang live update sa unay na sunog na yan. Arestado ng NBI ang isang babaeng nasa likod umano ng pagbibenta ng mga bata sa mga dayuhan online. Nailigtas ang limang batang biktima sa magkahiwalay na operasyon sa Caloocan at Rodriguez, Rizal. Nagpapatrol, Ian Ambrosio. Sa liblib na lugar na ito sa bagong silang Caloocan City, nagtungo ang mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division kasama ang DSWD para may ligtas ang 4 na menor na edad at isang dalagita. Natukoy ng NBI ang bahay na pinagtutulan ng mano ng mga malalakiwang larawan at video na binibenta sa mga dayuhan kung saan naaresto noon ang sinasabing facilitator nito. Ayon sa NBI, nagugat ang operasyon ng ipaalam ng Dutch National Police at Philippine Internet Crimes Against Children Center of ICAP na may isang babaeng sangkot sa produksyon at pagpapagalat ng child sexual abuse or exploitation materials online na binibenta niya sa mga dayuhan kabilang na sa mga Dutch at iba pang foreign nationals. Ang mga victim siya usually kapit-bahay at sa kamag-anak. So, una, ginubuhong po muna niya, binibigyan niya ng pera, sinasabi niya na yung perang yun ay magagamit nila sa pag-aaral. So, once na nakuha na niya yung trust ng mga bata, doon na magsisimula na kunan niya ng larawan na nakahubad na siya namang pinapadala niya doon sa mga foreign customers niya. Nakumpisa mula sa suspect ang mga electronic device na naglalaman ng mga ebidensya ng pang-abuso. Upon arrival at the area, we arrested the subject who was later found in possession of child sexual abuse and exploitation material. After that, we conducted a simultaneous rescue operation. 3 in Caloocan, then 1 in Rodriguez, Rizal. Ayon sa NBI, binabayaran ng mula 200 pesos hanggang 500 pesos sa mga kabataan, habang 5,000 kapag pakikipagkita sa customer. Nadiskubre rin ng NBI na alam mo ng mga magulang ginagawa sa kanilang mga anak. Kasi kung sa investigasyon namin, yung ibang parents, yung mga bata, alam po yung ginagawa ng mga bata. Actually, nakikinabang po sila doon sa perang binibigay ng subject. Ang mga nailigtas na bata ay nasa pangangalaga ng DSWD. 4 sa kanila ay nasa 10 hanggang 15 anyos. Sinampahan na ng NBI ng mga kasong online sexual exploitation at human trafficking ang suspect. Ayon sa NBI, sa kasong ito umabot sa 30 ang mga bata na biktima ng human trafficking na nasa edad 9 hanggang 15 taong gulang at lahat sila ay dumadaan sa psychosocial counseling. Rian Ambrosio, ABS-CBN News. Kasunod ng pagtaas ng kaso ng malatrangkasong sakit nitong mga nagdaang buwan, nakita ang pagiging mas alerto ng publiko. Paliwanag ng Department of Health, normal ito na reaksyon, lalo't nanggaling ang buong mundo sa ilang taong pandemya. Nagpapatrol, Rafael Bosano. 5 piraso na lang ang natira sa Manila ni Joseph na face mask. Dahil sa balitang tumaas ang bilang ng mga nagkakatrangkaso nitong mga nakaraang buwan, ay mas marami na umano ang bumibili ng face mask.
Mas gustuin ko mag-face mask kung sa magla-lockdown. Lalo na may karamdaman, may umubo, may ano, mag-face mask na rin kasi hindi magawa-gawa ang tao. Ito nga mismo ang ginagawa ng kapwa vendor ilang di pa lang mula sa kanyang pwesto. Kagagaling lang ng kanyang 2 anak sa trangkaso. Ngayon, siya naman ang may sakit. Para sa kanya, balik ang alaala ng COVID-19 pandemic dahil sa bilis ng hawahan sa kanilang pamilya. Kasi sa school pa lang, naano sila mag-face mask. Kaya sabihan sila mag-face mask sa papapon. Kasi sunod-sunod na yung, ubuti po sa sarap na Matapos ang ilang taong pandemya, ang pagiging labis na alerto o hypervigilant ay may pagtaas ng malaking kasong sakit ay maihahalin tulad sa post-traumatic stress disorder ayon sa Department of Health. Isipin niyo lahat po tayo nung panahon ng pandemya, 3 taon rin tayo na naka-reflect, di ba? Paulit-ulit, di ba? Wash your hands, wear a face mask, tapos yung sinasabi na social distancing. At kasama sa mga alaala niya, yung alaala na hindi tayo makalabas, baka meron yung mga kamag-anak na pumanaw. It's a natural reaction, perfectly valid, there is no problem with it, kasi it is protective. Parehong respiratory disease ang COVID-19 at trangkaso. Pero ang magandang balita, malayo na tayo sa sitwasyon noong bago pa lang ang COVID. Katunayan, base sa datos ng Department of Health, 1% lang ng mga malatrangkasong sakit ang dahil sa SARS-CoV-2. Higit na mas marami ang dahil sa influenza A, rhinovirus at enterovirus na karaniwang kumakalat sa panahon ng tag-ulan. Nananatiling voluntaryo ang pagsusuot ng face mask maliban na lang sa mga lugar na mismong LGU o establishmento ang nagre-require ng pagsuot nito. Pero higit sa pag-require sa face mask, ang mas dapat bigyang diin ay ang tamang pagsuot nito. Yung regular na medical mask, meron yung bakal. Dapat yung bakal nakakurot dun sa ating ilong para nakapasok siya. Huwag mo siyang ibababa sa ilong, huwag mo siyang ilalagay sa baba. Bagamat nagsimulang maobserbahan ang pagtaas ng malatrangkasong sakit noong Hunyo hanggang nitong nakaraang buwan, nakita rin ang pagbaba ng mga kaso noong unang linggo ng Oktubre. Rafael Bosano, PBS-CBN. Isang lalaki na tutulog ang kinalisihan ng magnanakaw sa kanyang bahay sa Antipolo City, Rizal. Agad na naaresto ang suspect na napag-alamang menor de edad. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Kiston. Mahimbing na natutulog ang lalaking ito Martes sa madaling araw nang may pumasok sa kanyang bahay sa barangay Kupang, Antipolo City, Rizal. Nagpasid muna ito sa paligid bago tuluyang dumiretso sa tabi ng kama ng biktima at pinamay ang wallet. Kaya po yung suspect natin na is children in conflict with the law ay nag-gain entry po by forcibly obstruing yung doorknob ng bahay ng ating biktima. Bago tuluyang tumakas, iniwan niya ang wallet pero kinuha ang 1,000 pisong cash na laman ito. Humingi ng tulong sa barangay at pulis ang biktima at ipinakita ang CCTV footage. Nakilala ng barangay ang suspect na 17 anyos na residente rin sa lugar. Dahil hindi ka pwedeng ikulong sa bahay Pag-asa, dinala ang binatilyo. At sa mga ganito po, under ng Juvenile Act of 2006, ay meron pagpapayag restoration or restorative approach sa mga ganitong kaso. So, doon muna po siya. Hindi na nabawi pa sa binatilyo ang tinamay na cash. Christopher Fitzgerald, ABS-CBN News. Gretchen, star-studded ang kauna-unahang Filipino Music Award itong Martes. Sino-sino ang nagpainit ng entablado at itinisa ni Puwersa ang mga bigating OPL Act sa Filipino Music Awards. Inabangan ang pagkatanghal ng Nations Girl Group na Dini, Prince of K-pop SB19, Aces of K-pop GYO, mga bandang Cup of Joe for Blades at Ben and Ben, soloist na sina Maki, BGYO, Eddie Buendia at Yen Constantino, rapper na si Glock9 at marami pang iba. Pero highlight ang pagbibigay-pugay sa natatanging galing at kontribusyon ng mga artists. Pinati sa 4 na kategorya ang award, ang Genre, People's Choice, Legacy Award at Grand Award.
Sumakot ang parangal ng SB19 na ginawa rin ng People's Choice Award for Artists, Artist of the Year, Tour of the Year para sa kanilang simula at wakas, habang Pop Song of the Year ang kanilang kantang Go Ka. Album of the Year ang Silakbo ng Top of Go at Rock Song of the Year naman ang Aura na comeback single ng Forest State. Ipinagkaloob naman ang Tribute Award sa ang Asian Queen of Song Tita Corrales. Samantala, iginawad ang Lifetime Achievement Award para kay Jose Marisa. Isa pang Pinoy ang madadagdag sa hilera ng A-list celebrities sa may wax figure sa tourist attraction na Magalpi Show sa Hong Kong. Walang iba kundi ang A-list superstar at kapamilya actress Catherine Bernardo. Sa exclusive interview, ibinahagi ni Catherine ang proseso ng paggawa ng kanyang wax figure. Nagbabato ang Felipe. Bukod kina Tito Chan at Manny Pacquiao, Miss Universe 2015 Pia Werstack, Miss Universe 2018 Catriona Gray, Broadway diva Lea Salonga at multimedia superstar Ann Curtis, may bagong Pinoy celebrity na magkakaroon ng sarili niyang wax figure, ang Asian superstar na si Catherine Bernardo. Makakamukha ni Catherine ang saya sa fitting at measurement process para sa bumuhuing wax tattoo. I never thought that I'd be immortalized this way. Ang galing because yung proseso nila, ganda ma-witness yun kung how they work, kung gaano sila ka-meticulous sa mga bagay, sa mga detalye. It's like a gift that, that you think coming. Apat na oras tumagal ang pagsukat at pagbuba sa kanyang buong katawan. Tukunan pala nila yung 360 all angles. So, color sa eyes, sa polish, they even ask the makeup artist ano yung mga ginamit na, the product and the shape, and then they're gonna scan you, tapos di ka muna gagalaw. Tapos nakita mo lang ang moves na doon. Pero ang tanong, anong look ni Kat ang napili? Oh my gosh, alam na mo yung look na sa MJ. alam mo yung look na yun. Anyway, we picked that look. One, it's very timeless. Two, it's very clean, it's very neat, and it's very simple. So, I think lahat kami nag-agree na, okay, this is the look. Excited like you're dating your twin, na parang today, we have created my twin. So, I'm gonna meet her in the next 10-12 months. Sa Madame Tussauds sa Hong Kong, i-display ang wax figure ni Catherine na isa sa publiko sa 2026. There's something na kapag makita ng kapwa Pinoy, it's something to be proud of na, may Filipino na dagdag doon sa attraction. I hope it will inspire everybody, not just the Filipinos, but everyone who gets to visit the attraction. Si Catherine ang pang-anim na Pinoy celebrity na magkakaroon ng wax figure. SJ Felipe, EBS, PNU. Dapat pabalik ng TV sa role ng barangay sa Nakataksi na eh. Nakataksi na kawag-grab. Narito po ang mga kapabalita ng ating mga radio patrol. Iba't ibang makabayang grupo na tawagan ang magsusing investigasyon sa umano'y planong karahasan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado. Radyo mula sa Maynila, Radio Patrol, Steve Brad. Samba Chirpos, durugin, maliitin, bawasan at itapon palabas ng katawan. Samba Chirpos, madami na pinatulungan. Sana matulungan din kayo. Sa Laguna siya, malapit-lapit lang siya sa Labang Muntinlupa. May consultation tayo dyan every Tuesday, alas 9 ng umaga. Kalabang, tuwing Martes, umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nag-explore, Vito Building, Daliada Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Mall Alabang, umanan sa Monte Avenue.
po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpo-broadcast live sa DZXL 558. Lunes hanggang Biyernes at napapanood sa ating Facebook Live podcast. Ay niyong hanapin at KSK HCLI. Kaibigan sa kalusugan. Kaibigan niyo, nagaling nga na ng pag-asa, gumaling ka. Ako si Ana Persiano, ayon na problema na tauulaw na taga San Miguel Bulacan. Nagkaroon ako ng liver cirrhosis. Mahina na ang katawan ko, nawawala na ng pag-asang gumaling. Buti na kilala ko ang kaibigan sa kalusugan at si Sir Richard Wilson Gomez. Gastong buwan, maalipas na una ako magpunta sa kaibigan sa kalusugan. Lumakas ang katawan ko. Ang dating SGOD ko. Paspa sa mga sabitan ng mga swero ng mga pasyente sa hallway ng Aliosa District Hospital kahapon. Ginampas niya rin sa libreng at nasawing ang isang pasyente na pasyente. Nagkasugat o basa naman ang isang nurse at tatlong bantay ng mga pasyente. Ayon sa kapatid nito, wala namang palatandaan na mayulente ang suspect bago dalhin sa ospital. Pero sa isang isolation room pa rin siya ikinonfine na pag-inom ng pesticide ang dahilan ng pagkaka-hospital sa kanya. 3 araw na siya sa ospital pero na magising kahapon ay may sinabi umano ang suspect sa kanyang ina. Sanay, sinapuntan ka ko kaya mga kabahanta. Kung kung sir, napatay ka ko iya. Kung naman ang apawali ako itong kita nga wala sa asamang. Noon na siya lumabas sa isolation room, bitbit ang sabitan ng kanyang swero. Problema lang ni siya kuno nagsingit agad nagwaras kag mo na to kag nangampas na siya or nanglampos na siya sa ginabitbit niya ning IV stat. Iginiit ang ospital na tapat ang kanilang security personnel. Nagkataon lang nila na wala sa naturang lugar ang security guard nang mangyari ang insidente. Kaya saan mo ito nga area, nag-roving mo siya. Kaya kilo sa dasik yung event, naka-roving siya dira sa area, nakalakat na siya ka nagbuwak ng tao. Patuloy ang investigasyon ng pamunuan ng ospital. Sabay ng pagtiyak na tutulungan ang mga biktima. Sa reklamong homicide ang kakarapin ng suspect na hindi pa tumutugon ng hinadatin ng pahayag. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Nagwistulang ilong ang ilang barangay sa Panitan, Capiz dahil sa hagupit ng nagdaang bagyong Ramir. Ilang araw din natigil ang kabuhayan ng mga residente noon. At upang maibsan ang kanilang hirap, agad na naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Malawakang pagbaha ang naranasan sa bayan ng Panitan sa Capiz dahil sa walang tigil na buhos ng ulan dulot ng bagyong Ramir. Isa sa matinding na pinsala ang mga taniman ng palay at mais na pangunahing ikinabubuhay ng mga residente roon. Ayon sa pinakahuling tala ng Emergency Operations Center ng Panitan, nasa mahigit 24 million na ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Ito yung pinaka-catch base ng province of Capiz. Yung municipality of Panitan, pinaka-agricultural association. So, bababa yung area talaga. Mabilis kumakit yung water level sa Panay River hanggang sa na-overflow na ang magsatakang silikulas nakatapos ng daumataan noon. Yun nga lang, kahit sa mataas na lugar niya ibinilan ang inaling palay, nabot pa rin ito ng nagpasta at baha. Kaya mula sa 30 sakong palay na sana'y maibibenta niya ng tig 500 pesos kada sako, 6 na lang ang natira. Hindi ka magkatangis ron kay tungod na ay na kay kilometer siyempre yan to naglani mo. Gusto namon makabawi kami pini ang makapansak mo para makapanugod kami. Sa ilalim ng Operation Bayanhan ng GMA Kapuso Foundation, alas tayong nagtungo sa bayan ng Panitan para maghatid ng food bag sa 4,000 individual na binaha. Magbibigay din tayo ng tulong sa mga apektadong residente sa bayan ng Sigma Capiz. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaari kayong mag-deposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online sa pamamagitan ng GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metrobank credit cards. Hindi pa rin naaapula hanggang sa mga oras na ito ang sunog sa isang residential area sa Malabon. Ang
sitwasyon doon. Sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie. Emil, nakataas na sa Task Force Alpha ng sunog na nasuligla dito sa likod ng Banana Cruz at Sitik dito nga sa Barangay Gatmo, Pustos ng Malabon. Nauulan sa Harbor Link mula Espanya hanggang sa bahagi ng Valenzuela City ang naglalagablab na apoy at nakatag na uso na umakyat sa himpapawid. Sunod-sunod ang responde ng mga bumbero mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Hindi magkamayaw sa takot ang mga residente habang nagsusumikat na maisalba ang kanilang mga gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 4:48 kanina hapon nang sumiklab ang sunog. Tagal na pala. Mabilis namang rumisponde ang mga tauhan ng PNP. Pero kumalat ang apoy, kaya agad itong itinaas sa mas mataas na alarma. Mula unang alarma ng 4:49 ng hapon, tuloy-tuloy itong umakyat hanggang sa Task Force Alpha. Wala namang naiulat na nasawi o nasubatan. Emil, patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsanang sunog ito. At yan ang latest mula rito sa Malabon. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Jamie Santos. Estado ang estilo ng dalawang sangkot umano sa investment scam gamit ang minanipulang video na pinagmukhang si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi naman. Isang doktor ang napaniwala at natanay umano ng mahigit 70 milyong piso ng mga suspect. Doktor. Nakatutok si John Consulta. Good morning, my Princess Corrine. I know you waited for me. Can't wait to see you. Gamit ang video message na pinalabas na mula kay Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi naman. Naikibok daw ang isang doktora para magtiwala na inaalok sa kanyang investment na kanyang mga kausap. Pero napapos ang kalaunan, nagawa lang pala sa Artificial Intelligence o AI ang video at ang inaalok na investment, scam pala. Agad nagkasa ng executive operation ang CIDG sa Angeles, Pampanga. Continue straight at the first traffic light. Then, in 500 meters, make a slight right. Arestado ang dalawang suspect na kilala sila alias Joyce at alias Bao. Matapos silang tanggapin ang 20 milyong pisong work money. Nangyari po yung traffic operation sa isang coffee shop sa Angeles City. Nag-demand na naman siya ng accordingly, biktima, another 20 million para sa additional investment. Ang sungkulang komplainan para makumpit siya sa mga suspect at pinadalan siya ng mga mabahali regalo na sinasabi galing sa Pangulo. Meron po siyang binigay na isang Chanel bag, Leboy. Galing daw po ito kay BTS. May binigay pa pong watch sa akin, galing din daw po kay BTS. Meron din po dalawang sasakyan na galing din daw po kay BTS. That time po, magpa-fight po kasi ng candidacy yung mga politicians, parang year 2024 po yun eh. And then, mag-invest daw po kami kasi kailangan nga daw po ng funds. And then, after daw po manalo or after some time, magkakaroon daw po yun ng mga dividends. Nag-start po siya sa mga 20 to 30%. Ayon sa komplainan, umabot na sa 93 million pesos ang kanyang naibigay sa suspect sa loob ng isang taong panloloko sa kanya. Sobrang sakit po talaga na mabentray ng isang taong pinagkatiwalaan ko. Tinirit ko po siya as kapalit talaga. Ang masakit po sa akin kasi yung pera madali lang po maibalik. Pero yung oras ko sa mga anak ko, is inilayo pa po niya ako sa family ko actually. Violation ng Article 315 paragraph 2A, Estafa of Swindling through false pretenses or fraudulent acts in relation to cybercrime dahil gumagamit sila ng AI-generated video. Kinukuhanan pa rin namin ng payag ang interest ng mga suspect na nakaluna ng CIDG Tarlac. Higit Music Clear Castro, masasabi naman ng kahit sino ang kaibahan ng pattern ng mga pahayag ng Pangulo at ng individual na nasa mananipulang video. Wala raw pagdududang deepfake ito at AI-generated video. Manawagan niya sa mga nasa likod ng taking video, magtrabaho na lang at tumulong sa Pangulo para maiangat ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. At abangan! Babaeng online bugaw umano na nakapambiktima ng mahigit 30 menor de edad. Uli sa Caloocan. At ang mga museum hikes na bumimbal sa mundo kabilang ang panlulubog sa sikat na Louvre Museum sa France. Kuya Kim,
Ano na? Dito lang yan, sa 24 oras. This Friday, October 24th, the Arellano team challenge the San Pedro Red Lions at 12 noon in the JRU Heavy Bombers. Face off against the Mapua Cardinals at 2:30. Building Greatness NCAA Season 101 on Heart of Asia. Kanina pa yung bus na yan. Late kasi ng kalsada, may kalusta na. Dapat noon pa sana, pinalapat na nila ito. No? Ngayon, mahirap na. Siksik na. Bilis, bilis. Sumiksik tapos nasiraan siguro ito kaya pinapaano lang. Kasi naka-hazard siya. Pinapaabot na lang sa ano nila. Kahit sa hihinto. Kumbaga sa ano eh, pinapilit ng kaanda rin hanggang sa nalakabutin. Ibabalik ng Office of the Ombudsman ang findings ng Department of Justice kaugnay ng 5 coast flood control project sa Bulacan. Sa pulong balitaan kaninang hapon, sinabi ni Ombudsman Jesus Christine Remulla na DOJ na ang magsasagawa ng preliminary investigation tungkol sa mga inaakusahan. Ang DOJ na rin ang mag-ahain ng Doon po, ano po? kaso sa Regional Trial Court. Layon ang pagbabalik ng findings na hindi na umulit ang proseso na ng DOJ naman ang may hawak sa mga testigo. Inaasahan naman sa Nobyembre ang PSM may resolusyon na kaugnay. Parang ombudsman na karamihan sa mga inaakusahan kaugnay ng anomalya ay tumetestigo na at umami na rin ng pananagutan. Ako, si Romel Balaspas ng GMA, Super Radio, dito mo di dapat totoo. Grabe traffic yun. Ingat po, God bless po. 349. Nagkakaroon ako kuya.